Paalala sa mga mahilig mag-online shopping, mag-ingat sa pakikipagtransaksyon sa internet. Isang lalaking bibili sana ng mamahaling cellphone ang nagancho. At nakatutok si Cesar Apolinario, exclusive. Kahit nagdadalawang isip, pinatos pa rin ni Joel. Hindi niya tunay na pangalan ang nakitang high-end na cellphone sa isang online shopping website. Kalahati ang bagsak presyo ng cellphone, kaya pursigido siyang mabili agad. Nitong July 13, nagsimula ang transaksyon ni Joel at ng suspect. Sasagutan nila sa text na pagkasundo ang magpadala ng 5,000 pesos si Joel. Pero bago pa maihulog ang pera nitong July 16, Biyernes, napapayag niya ang suspect na i-add siya sa Facebook at doon na sila nagtransaksyon. Kasi parang magiging kampante na totoo yung tao. Kasi kompleto yung profile niya doon kung saan siya nag-aral, tapos may mga friends. May mga litrato ba? May mga litrato po. Kinabukasan, Sabado, hindi na ipadala ang pangakong cellphone kaya muling nagkausap sa text ang dalawa. Sa text message, nakasaad ang panibagong kondisyon ng suspect bago ipadala ang totoong reference number pati ang lugar na pagkukunan ng cellphone. Kaya noong Lunes, July 20, naghulog muli si Joel ng 3,500 pesos. Pero makalipas ang isang oras sa itinakda ng suspect para makuha ang cellphone, hindi nagkatotoo. Then tinawagan ko siya, hindi ko na siya makontak. Di ba dalawa yung contact number? Dalawa yung contact number niya, parehas hindi na makontak. Naka-off na? Naka-off na. Okay, chinek mo ba yung Facebook niya? Nung chinek ko yung Facebook, naka-deactivate. Nalaman kinalauna ni Joel na modus na pala ng kanyang katransaksyon sa Facebook ang panggagancho base sa mga blog sa internet. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, noong isang taon, umabot daw sa mahigit 100 kaso ng online scam ang naitala nila. Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras.